Ang ating pong tatalakayin ay tungkol po sa alcoholic. Okay? So, hindi po lahat ng umiinom ng alak ay alcoholic na. So, paano ho kayo masasabing alcoholic individual, no? Ito ho ay isang tao that is struggling with alcoholism, no? Pagka sinabi hong alcoholic kayo, meron na kayo nitong mga to, no? Such as nagkikrave ho kayo and dependent na ho kayo sa alak. Nandiyan na ho ang strong urge to drink alcohol and an inability to control or limit consumption. Hindi nyo na ho mapigilan ng sarili na halimbawa, iinom lang kayo ng 1-2 bote, no? Ang nangyayari hanggang gusto pa, sineserve nyo pa ang cravings ninyo. At meron na rin ho kayong tolerance, meaning, kailangan nyo ng more alcohol para ma-achieve yung same effect. So, kung yung effect ho sa inyo na medyo na-elate na kayo dati sa 2 bote lang, ngayon ho, hindi na. No? Kailangan nyo na ho ng 6 hanggang 8 bote para ma-achieve nyo yung same effect na gusto ninyo. No? So, tumatagal ho, dumadami yung amount. No? And, of course, meron na hong withdrawal symptoms. Yun ho bang pagka hindi na kayo umiinom at umayaw kayo, may mga nararamdaman na ho kayong simptomas tulad ng nasusuka ho kayo, pinapawisan kayo ng malamig, nanginginig, and also anxiety. Minsan ho, nade-depress pa. So, dyan ho actually hirap ang individual. Gustuhin man hong umalis sa pag-inom, pag na-experience ho kasi yung mga withdrawal symptoms, ayan po, no? So, hirap ho sila, no? And lalo na ho, yung mga responsibilities ninyo, nani-neglect na ninyo. So, ayan ho, hindi na ho kayo masyadong pumapasok sa trabaho, gusto ninyo mag-inom na lang. Marami ho kayong absent sa school, gusto nyo mag-inom na lang. Yung mga responsibilidad ho ninyo sa bahay, hindi nyo na ho nagagawa dahilan sa pag-inom. And mga social and interpersonal issues. So, makaka-apekto ho ito sa mga relationship nyo, sa magulang ninyo, sa asawa ninyo, mga anak ninyo, yung pakikitungo ho ninyo sa ibang tao sa pang-araw-araw. Affected ho yan kasi nag-iiba ang ugali, nagiging irritable, madaling mainis, nagiging bad ho ang ugali ninyo, nawawala yung paggalang, wala na hong respeto, no? And wala na hong control, over drinking more than intended at for a long period of time. And ayan ho, missing work at the patient already missing work or failing to fulfill responsibilities, whether sa bahay, sa eskwela, or sa trabaho. At less na ho ang kanyang social and recreational impact that was previously na-enjoy niya. At wala na ho siyang pakialam, no? Kahit pinipigilan, pinagsasabihan, tuloy pa rin ho ang pag-inom. Despite of the knowledge dun sa mga harmful effect na nangyayari sa health niya, sa relationship niya, at iba pa hong areas. Yung mga health implication po, siyempre nangunguna ang liver damage. Kasi ang alcohol ho, directly damage liver cells. And pwede hong magkaroon ng hepatitis, inflammation ho, hindi ho yung hepa A, B, and C, no? And it might lead to cirrhosis, magpepeklat na ho. Fibrosis, siyempre ho, yung mga fibrotic part, hindi na ho magpa-function yan, no?
And liver damage is one of the most serious consequence ng pag-inom ng alak. No? And kung kayo ho ay nasa stage na to ng pagkakaroon ng pagiging alcoholic, handog ng Bear Brand. Ang 840 grams, 300 pesos na lang. Mag-Bear Brand araw-araw. Samantalahin niyo ho habang wala pa kayo doon sa liver damage or liver failure, no? Samantalahin niyo na ang liver po natin ay may chance for cell repair and cell regeneration. Hindi po lahat ng part ng ating katawan ay nagse-cell repair. Sabi ko nga sa inyo yung puso, no? So hindi po lahat. So take advantage habang pwede pa hong mag-cell repair ang inyong atay, no? And start quitting. At kung hirap po kayo sa pagkukwit dahil ho sa withdrawal symptoms, andi dito ho kami, no? To do detoxification program para tanggalin ho yung alak sa inyong katawan. And also, after that, magse-cell repair ho tayo para makabawi yung atay ninyo sa lahat ho ng damage nitong alak, no? Marami na ho kaming pasyente na nakaalis na ho sa pagiging alcoholic. And bukod ho doon, of course, yung mga high blood ho, no? May mga sakit sa puso, mai-increase ho ang risk pagka manginginom kayo. Sa GI problems naman, pwede ho yung mag-cause ng inflammation ng stomach lining tulad ng prone kayo sa gastritis, sa ulcer, and pancreatitis. Lalo na ho kung madalas ho kayong magpulutan ng mani, lechon kawali, so basta ho yung mga fatty, no? Chicharon bulaklak, tapos so iinom kayo. So kadalasan no, hindi na nagigising because of pancreatitis. Hindi ho kinakaya ng inyong lapay ang fatty and alcohol. And also, yung mga may gout, no? So, namamana ho ang gouty arthritis. Yan ho yung klase ng arthritis na matataas ang uric acid. Pagka ho may ganyan kayo, uminom kayo ng alak, ang alcohol po ay isa sa substance na mag-i-impair para ma-excrete out nyo yung uric acid sa katawan ninyo. So, imbis na naturally ilalabas nyo yung uric acid, mahaharangan ho ng alcohol. So, kaya ho kadalasan ang sinusumpong ng gout is what? Ayun nga po, no? Kinaumagahan ho, pagising yan, talaga hong namamaga ang big toe, usually. Tapos sobrang sakit niyan. Yung hangin lang ho sa electric fan, pag tinamaan ho ang big toe, masakit na ho yan. Yung ikuskus nyo lang ho siya sa bedsheet, masakit na po yan. That is how painful gouty arthritis is. And mahilig ho mag-absent pagka ho alcoholic. So, kaya nagkakaproblema ho sa trabaho. And, siyempre ho, common ang mawalan ng trabaho, job loss. And to familiarize, no, ano ho ba yung mga types ng alcohol o alak? At pati na ho yung kanilang average ABV. Letter A, letter B, and V as in victory. Ano ho ba yung ABV? ABV ho, ito yung, it stands for alcohol by volume. Standard measure ho yan na ginagamit para ho i-quantify yung amount ng alcohol in a beverage, no, sa isang inumin. So usually ho yan, ini-express yan sa percentage. Ini-indicate ho ng ABV ang volume ng alcohol that is relative to the volume of ng liquid. So, sa wine, ang table wine po, usually 9 to 14%.
Pag fortified wine, 15 to 20%. So, malaki yung pagkakaiba, no, ng table wine and fortified wine. Pag sinabi ho nating spirits or liquor, so vodka, ayan ho ang pinakamababa, 35 to 50. Whiskey, 40 to 50%. Rum, 35 to 50 also. This is the secret to learning everything about winning on Instagram from top creators and marketers. I'm Natasha Willis, and at the biggest Instagram event online, Instagram Summit by ManyChat, I'm going to break down my exact Instagram funnel strategy that has made over $70 million in sales. There are sessions for every kind of creator and marketer, so you can plan to walk away with strategies for how to get your account to 1 million followers or beyond, how to master AI, and how to best monetize your content. And here's the best part. The entire event is 100% online, so you can join me and over 30,000 other creators, makers, and marketers from the comfort of your own home. Right now, early bird tickets are on sale for more than half off the regular price, so head over to igsummit.com to grab yours before the price goes up. And I can't wait to see you at the Instagram Summit by ManyChat on October 2nd and 3rd. Daming ganap! Bigat ng feeling! Mag-Bear Brand Sterilize. Tulong para feel malinis, feel matibay. Gin, 35 to 50%. So, ang pinakamataas is whiskey and gin. No? Medyo mas mababa ng kaunti lang naman ho ang vodka. No? Vodka and rum. Liquors and cordials, ayan. Liquors, 15 to 30. Cordials, 15 to 30 also, no? At paano ho ba tumatakbo sa ating katawan ang alak, no? Siyempre ho, na-absorb ho ito sa ating bloodstream, sa ating dugo, through the stomach lining. However, most absorption ay nangyayari ho sa small intestine. At ang rate of absorption ay nai-influensya ho ng factors tulad ng pagkain, anong klase ng alak, and individual metabolism. And yung distribution ho, syempre sa ating dugo, once na-absorb po ang alak, i-distribute ito throughout our blood, no? And affects various organs. Syempre, di ba, kada organ natin may blood supply. So, sa ganung paraan ho, ikinakalat. At yung body water content, so, yung alak ho, i-convert ng enzyme na alcohol dehydrogenase to acetaldehyde, then acetaldehyde to acetate para mas less toxic sa katawan, and yung acetate, water plus carbon dioxide para mailabas ng katawan natin. At ang alcohol ho, isa ho siyang CNS depressant, so hindi ho siya stimulant. Hindi ho kayo magigising sa alcohol, kung hindi, aantukin ho kayo. At nai-impaired ho ang coordination. Kaya minsan may susuray-suray kayo pag sobrang alak. At ayun po, no? Sa neurotransmitter, ayun ho, yung ating mga neurotransmitter na pampatulog sa atin hong ugat sa puso, nagdadilate ho yung ating ugat, kaya pakiramdam ho is warm, and syempre ho, medyo magdadrop o babagsak ang BP. Ang heart rate ho, bibilis ang heart rate. But pag chronic na ho ang paggamit, ayan, no? Nauuwi na ho sa high blood and arrhythmias. Sa ating sikmura, sabi nga natin, nakakakoso ito ng irritation such as gastritis and ulcer. Nagpuproduce ito ng hormone disruption. Nakakapag-interfere ho ito sa hormone regulation. So, naapektuhan ho yung ating metabolism and reproductive health. Sa kidney ho, syempre it acts as what? Diuretic. So, ihi ho kayo ng ihi. Kasi ho, ini-inhibit yung ADH, anti-diuretic hormone. At syempre ho,
nauuwi sa dehydration. Chronic effect sa liver, syempre ho, nauuwi sa fatty liver, alcoholic hepatitis and cirrhosis sa brain, can result in cognitive deficit, yan, memory problem, nagiging makakalimutin, and other neurological issues. And syempre ho, increase ang risk ng cancer. Kaya huwag kayong magtatanong ng opinion sa isang lasenggo. Kasi ho, impaired ang judgment niyan. Nakaka-impair ho ito ng... kaya rin ho gusto ito kasi nga yung dopamine release. Yun ho ang nagre-result sa euphoria effect. Yun ho bang parang ang saya-saya nyo because of dopamine, which is a kind of happy hormone. At pagka-alcoholic na ho kayo, may mood swing na kayo, which is minsan masaya, minsan ho irritable, minsan malungkot. May mood swing na ho. Hindi mo mapredict kung mabait o bad siya o masungit siya nung araw na yan. At may mga gamot hong nakaka-block ho ng pleasurable effect sa pag-inom. Ginagamit ho para makaalis sa alcoholism. At yung acamprosate, nire-restore ho yung balanse ng neurotransmitters sa brain, tulad ho ng cravings. Yung disulfiram, unpleasant reaction when alcohol is consumed. So, ginagamit ho yan para dyan, no? And, kadalasan is to reduce alcohol cravings. At may mga, may mga rehab. May mga outpatient and inpatient rehab. So, hindi lang ho yung nagda-drugs. Pati ho alcoholic, pwede na hong i-rehab ngayon, no? At may stages din ho ang alcohol use, no? Pagka ho mild, characterized by 2 to 3 symptoms, doon sa mga symptoms yung binanggit natin kanina, no? At it may include occasional binge drinking. Moderate involves 4 to 5 symptoms. Mas more frequent ho ang drinking. At medyo increase ang difficulties sa daily responsibilities. Severe, pag more than 6 symptoms ho ang meron ng pasyente, causing more serious problem. And ingat ho sa mga alcoholic kasi increase ho ang risk nila of legal problems. So, driving sa influence ng alcohol at iba pa hong mga bagay like may nakakaaway ho kasi medyo arrogante na ho sila, madaling makipag-away, no? So, ibang-iba na ho ang ugali ng pasyente, no? At ano man ho ang status ninyo ngayon, kung in the past ho, naging alcoholic kayo, at kung ngayon ho, kayo ay napapansin ninyong nauuwi na ho sa pagiging alcoholic ninyo, then it's time po, no? It's time for you to come to us, no? So, mag-undergo ho kayo ng detoxification program and blood cleansing program at magpa-vector scan na rin ho kayo, ma-free nyo ho yan, no? Makikita nyo na ho yung mga harmful effect ng alak sa inyo, yung atay ninyo, ano na hong nangyari, yung puso ninyo, yung inyong kidney, no? Ano ho yung mga chemicals na na-absorb ninyo galing ho sa pag-inom, no? It's time ho para magbago and to move on. Hindi ho bukas, hindi next week, but today. Kung nakikinig ho kayo ngayon, may mga anak kayo, no? Apo, kapatid na nagiging alcoholic na po, no? Wala hong magandang patutunguhan yan, no? So, it's time para maglinis ho ng katawan at start po ng bagong panimula sa buhay, no? So, health is wealth and yan ho ang best investment natin, yung health po natin at hindi ho kung anong mga luho, no? So, napakahirap po ngayon ng paghahanap buhay. So, panghinayangan nyo ho ang kada sentimo
at marami hong tao na halos wala nga hong makain, no? Pagkatapos ho kayo, uubusin nyo lang sa alak at sigarilyo, no? So, nakakahawak ho kasi kayo ng pera, kaya hindi nyo alintana ang pakiramdam ng sumasablay ho sa isang meal, sa isang araw, no? So, detoxification and blood cleansing program ang tanggal ho sa inyo sa sitwasyon niyang ngayon, no? Pag matanggal ho kasi natin yung mga chemical sa katawan ninyo, maayos natin yung mga damaged organ tulad ng cirrhosis, fatty liver, no? So, lalakas po kayo at pag nawala na ho kasi yung nakaka-addict na substance sa katawan ninyo, hindi na ho kayo gaanong magwi-withdrawal symptoms. Mas madali ho ang pag-ahon sa pagiging alcoholic, no? IB mga numero. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 0756. Ask ko lang po, below normal ang value ng CREA, may problem po ba ang kidney ko? So baka ho lang dehydrated kayo, no? Kaya kumbaga functionally or di kaya pwede rin kulang kayo sa protein o yung muscle mass ninyo kaunti kasi ho ang creatinine waste product ho yan ng protein. So naman nyo ng maraming tubig, then try to do urinalysis, creatinine test uli, no? Creatinine test uli, no? And wag niyong problemahin yun. Ang mas problema ho pag tumaas. So wag ho kayo namang problema sa bagay na wala pa naman. Ha? And walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IB mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.